Puspusa na nga po ang paghahanda ng mga probinsya sa Northern Luzon na hindi pa mga tuluyang nakakabangon sa epekto ng mga nakaraang bagyo. Live po mula sa Ilocos Norte, nasa front ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, kamusta ang sitwasyon nyo dyan? Dimples, magandang umaga sa inyo dyan. Kasabay ng unti-unting pagsikat ng araw rito sa Pagudpod ay ramdam na rin ng bagyong Nika. Hindi kalakasan ng ulan, paambon-ambon lang, pero consistent yung tindi ng hampas ng hangin. Kaya sa paligid, makikita ninyo sa mga kalsada rito, sumasayaw na ang mga puno at wala rin kayo makikitang ibang residente rito sa daan. Tayo lang ang tao sa mga oras na ito. Yung iba sa kanila na natili sa loob ng kanilang mga bahay, pinatibay nila ito kahapon. Yung iba naman ay naghahandang magsilikas. Ang pinakamalapit na evacuation center dito ay yung pinaka-people center nila o yung multipurpose hall nila sa bayan. Tapos, bukod dyan, hindi nyo pa makikita sa mga oras na ito at hindi natin malapitan dahil nga sa tindi ng hangin, pero malakas din yung hampas ng alon. At ang abot niyan hanggang sa seawall na sa tingin ko ay pinapakita sa inyo sa mga oras na ito. Yung seawall na yan sa baybayin, isa yan sa mga napinsala ng nagdaang bagyong Marce. Ang nangyari dyan, tinibag ng malalakas na alon yung pader. Kaya kasama niyang nagiba yung bahagi ng kalsadang nilalakaran ng mga tao. At bukod dyan sa ganyang destruction, nasilip din ni Pangulong Bongbong Marcos yan kahapon nang bumisita siya rito sa bayan ng Pagudpod. Kasama niya yung mga opisyal ng gobyerno para mamahagi ng tulong. Yung mga ibang residente na nakausap natin dito, lalo na sa coastal area, nakatayo tayo pala ngayon sa Barangay Poblacion 1, ang sabi ng mga mangingisda, hirap silang makapaghanap buhay. Kasi yung iba nasiraan ng bangka, yung iba naman kahit maayos yung bangka nila, kahit 4 na beses na silang pumalaot, wala silang huling isda. At bukod dyan, patuloy yung pangamba nila dahil hindi nga yung bagyong Marce ang huling bagyong tumama sa kanila rito. Merong paparating na bagyong Nika. Kaya patuloy silang alerto. Yung pagiging alerto nila, lalo't inaasahan ng tatama o magpapaulan sa Ilocos Region ang bagyong Nika. Samantala, nagpamahagi nga tulad ng nabanggit ko, nagpamahagi ng tulong ang national government sa lalawigan ng Ilocos Norte. Nakatanggap ang Kapitolyo Provincial Government ng 50 million pesos. Ang bayan ng Pagudpod naman ay nakatanggap ng higit 6 na milyong pisong tulong, cash aid mula sa Labor Department sa ilalim ng kanilang TUPAD program. At yun lang, ang sabi ng nakausap natin kasi ang mayor kahapon, ang sabi niya ay medyo tinatansya pa ng lokal na pamahalaan kung kailan gagamitin ang pondong yan o yung tulong dahil nga merong paparating na bagyong Nika, sayang naman daw kung gagamitin nila yung pondong yun agad kung merong bagyong paparating. So tatansyahin nila, mukhang ang nakikita lang mangyayari is padaraanin muna nila yung bagyo at sa kanila titingnan yung tindi ng pinsala at sa kanila ngayon paplanuhin kung saan i-allocate yung naturang pondo. So sa mga oras na ito, ganun pa rin ang sitwasyon, pabugso-bugso yung hangin para sa mga kabubukas ng kanilang mga telebisyon. Ito yung nakikita nyo sa mga oras na ito, pasayaw-sayaw yung mga puno. Ayan, pabugso-bugso yung hangin. No? Walang masyadong ulan, umaambon lamang, pero yung tindi talaga ng hangin ang senyales na papalapit na ang bagyong Nika dito sa Ilocos Region. Nakataas ang signal number 2 rito sa bayan ng Pagudpod at suspendido rin ang eskwela o suspendido rin ang pasok ngayong araw sa lugar na ito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mag-iingat kayo dyan. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.